may nakita tayong balita na kung saan eto pong si Engineer Henry Alcantara aksidente po na naikanta noon. Eto pong si Senator Joel Villanueva, dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba etong si Senator Joel Villanueva, lagi niya pong sinasabi na wala daw po siyang kinalaman sa issue ng mga flood control at mga proyekto ng gobyerno mga kababayan. Kasi nga kung pagbabasihan po natin, ang trabaho naman nga talaga ng mga senator mga kababayan gumawa po ng batas mga kababayan at hindi po makialam sa mga proyekto ng ating gobyerno. So ngayon, pag-usapan po natin itong nakita nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel na kung saan ayon po dito, Engineer Henry Alcantara, kinukulit daw umano ni Senator Joel Villanueva para sa budget ng proyekto. Kung ang trabaho ng isang senator ay gumawa ng batas, bakit niya kinukulit? Etong si engineer or district engineer Henry Alcantara patungkol po sa mga proyekto. So ngayon ito, pakinggan natin mga kababayan. Sa gitna ng flood control scandal, isa na namang video ang lumutang sa tila ugnayan ni Senador Joel Villanueva at controversial district engineer Henry Alcantara. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi lang po bilang district engineer. Yan ang throwback video ng talumpati ni nooy DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa inaugurasyon ng pagsasaayos ng Bambang Bridge sa Bocaue, Bulacan at ng bagong Pagoda View Deck. Dito, ikinuwento ni Engineer Alcantara ang pangungulit sa kanya ni Senator Joel Villanueva para sa kakailanganing budget upang maayos ang tulay at maitayo ang view deck sa tabi nito. Diba? Pag po kinakausap po si Sen. Ito yung sabi mga kababayan na basahin natin kasi medyo hindi maintindihan yung yung boses ni District Engineer Alcantara. Sabi niya po dito, kapag po kinakausap ako ni Senator or ni Sen Joel Villanueva, ano kaya? Sabi daw sa kanya, ano kaya? Magkano pa ang kulang natin diyan? Kasi talaga pong kinukulit siya. Anyway, eto na po tayo ngayon. Isang matatag na proyekto na inilaan ng ating butihing senador at ng kanyang pamilya. So yan napakaliwanag. Kinukulit daw ni Senator Joel Villanueva etong si District Engineer Henry Alcantara patungkol daw po sa gagastusin doon sa proyekto. Kung ang trabaho mo gumawa ng batas, bakit ka nakikialam sa proyekto ng DPWH? Bakit ka nakikialam sa proyekto na ang may hawak yung district engineer mga kababayan ng lalawigan ng Bulacan? So ngayon, eto kasi yan Diba nung una naguhugas kamay, etong si Senator Joel Villanueva. Tapos sinasabi niya mga kababayan na wala po siyang kinalaman patungkol sa mga issue ng mga flood control project, and then may sinasabi pa siya kay Secretary Bonoan na ni minsan daw hindi daw po siya naglabi or lumapit dito kay Secretary Bonoan at nakiusap patungkol po sa mga proyekto ng gobyerno. So ngayon, bakit may mga ganito na kung saan inuusisa niya kung magkano pa yung kulang na budget? Bakit? Dahil maglalabas ng budget galing sa insertion or di kaya naman mga kababayan, talagang may budget yung mga senator na pinanghahawakan para pakailaman yung mga proyekto ng gobyerno galing sa DPWH? Diba? So ngayon ituloy pa natin. Shoutout po kay Ma'am Aileen Drinon. Magkano pa kulang natin dyan? Kasi talaga po kinukulit siya. Anyway, ito na po tayo ngayon. Ayan na-judge po si Senator Joel Villanueva habang nagsasalita mga kababayan. Ano po, doon sa inaugurasyon nung tulay na ginawa dyan po sa may Bulacan. Nandiyan po si Senator Joel Villanueva. Anyway, tuloy pa natin. Isang matatag na proyekto na inilaan ng ating butihing senador at ang kanyang pamilya. Sa report ng Philippine News Agency, kabuang 68.84 million pesos ang nilaang budget para sa nasabing proyekto na sinimulan noong 2019. Okay, tanyo kung gaano kamahal nung tulay. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan dito po sa may Bocaue, Bulacan. Na kung saan ayon po dito sa balita na ipinakita ng Bilyonaryo News Channel, sabi po dito, DPWH open new Bambang Bridge in Bulacan Town. Sabi dito mga Bambang Bridge in Bulacan Town. So sabi pa dito mga kababayan sa may Bocaue, Bulacan, the Department of Public Works and Highways, DPWH, inaugurated on Wednesday the 67.8
84 million newly completed Bangbang Bridge in this town, mga kababayan. So ginastusan po ng 68.84 million pesos yung tulay. So yan po yung kinukulit, mga kababayan, ni Senator Joel Villanueva dito po sa District Engineer na si Henry Alcantara. So ngayon ituloy pa natin. Ayon kay Alcantara, ang Top Notch Construction ang gumawa ng proyekto. Isa ang top notch sa 15 kontratista na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha umano ng pinakamalaking budget sa flood control projects. So imposible na hindi kilala yan ni Senator Joel Villanueva. Di ba kapag ka ikaw ay nangungulit ng budget ng isang proyekto, hindi may iwasan na maiitanong mo din yung contractors na kumuha ng proyekto na yon. So imposible na hindi kilala ni Senator Joel Villanueva ay ito pong contractors na ito na tinutukoy sa listahan na inilabas ni Presidente Marcos. Ano po? So ngayon ituloy pa natin. Una nang dumistansya si Villanueva sa issue ng maanumalyang flood control projects na nadiskubre sa Bulacan. Grabe, no? Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service? Pag sinabi, mga kababayang etc. Kasi baka sabihin ng iba, Jake, wala namang sinabing tungkol sa proyekto na naglabi siya dito kay Secretary Bonoan. Maliwanag naman po, mga kababayan, pag sinabing etc. at iba pa. Yun po yung kahulugan nun. At iba pa. So ibig sabihin, kasama dyan yung proyekto katulad ng mga tulay, kalsada, at iba pa, mga kababayan, establishmento na ipinapatayo ng gobyerno dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Career, meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang, just for the record? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any. Sa part na yan, ang tingin ko dyan, mga kababayan, parang naging circus ng konti Saan ka ba naman nagkatala? Ikaw ang nag-iimbestiga, pero ikaw yung tinutukoy ng mamamayang Pilipino na may ugnayan or may kinalaman, mga kababayan, di umano ha, doon sa ibang mga flood control project na palpak na ginawa ng district engineer mo. Kasi sabi mo, nung ipinakilala mo, etong si Henry Alcantara, sabi mo, engineer mo yan ng Bukawi, Bulacan, or district engineer mo ng Bukawi, Bulacan. So ngayon, hindi may iwasan ng taong bayan na sabihin na may kinalaman ka dyan, lalo na nung ipinakilala mo etong si Alcantara, maliwanag na napakinig ng mamamayang Pilipino na sinabi mo na district engineer mo ng Bukawi, Bulacan. Ano po, ngayon ituloy pa natin. The flood control project. Sabi ni Senator JV, hihilingin niya sa Senate Blue Ribbon Committee na masabpina para sa susunod na pagdinig ang mga naging opisyal ng Bulacan 1st District Office ng DPWH. Itong dapat imbestigahan itong mga particular districts, mukhang masyado na sila naging sakit. I receive information na papasok sila 10 a.m., 2 p.m., alisa na, at magkakasino na, sabay-sabay. Di ba? Diba? So, tsaka yung lifestyle nila iba na. Dapat yan ang imbestigahan. Una nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na maaring may mga senador ang nakinabang sa mga infra project ng pamahalaan. Kaya may rekomendasyon siya sa Malacanang. Ito, 100% mga kababayan, naniniwala ako na tama yung sinasabi dito ni Senator Panfilo Lacson na di umano, may mga senator na nakinabang sa mga proyekto ng gobyerno. Bakit? Kasi sa tingin nyo, bakit kaya kinukulit ng isang senator etong isang district engineer patungkol po sa isang tulay? At ang kung mapapansin nyo, yung dahilan pa ng pangungulit ng isang senator na yon, pumapatungkol sa budget ng tulay na ginagawa or proyekto ng gobyerno ng DPWH na ginagawa. So ibig sabihin, mga kababayan, talagang hindi rin may iwasan na totoo yung sinasabi ni Senator Panfilo Lacson na may mga senator talaga na nakikinabang talaga sa proyekto ng gobyerno. Kasi dito pa nga lang maliwanag yung sinabi ni District Engineer Henry Alcantara na kinukulit siya patungkol sa kung magkano pa yung kulang na magagastos dun sa tulay. So ibig sabihin kaya kinukulit, i-request ni Senator ng budget yung tulay na yung kung sakaling kulangin or di kaya naman, mga kababayan, siya ang magbibigay nung budget galing do sa insertion. Diba? Kasi eto, aminin man natin or hindi, kahit kung matatandaan nyo, mga kababayan,
kahit hindi pa nabulgar etong insertion ng mga senator, pihado may mga insertion na sila sa mga nagdaan na usapin patungkol po sa mga budget for national. Diba mga kababayan, hindi may iwasan yan. Ngayon lang talaga nagkabulgaran dahil nga nabulgar yung 142 billion na insertion ni Senate President si Escudero. So ibig sabihin matagal na po nilang ginagawa yan. Hindi lamang po ngayon. So ibig sabihin, kaya nangungulit itong si Senator Joel Villanueva dito kay Henry Alcantara, baka siya yung magdadagdag ng pondo or di kaya naman i-request po niya ng pondo. So parang ganon mga kababayan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Yang kaugnay ng isumbong sa Pangulo website. If it's not asking too much, I would like to propose that the Sumbong sa Pangulo website be expanded to cover other infrastructure projects, hindi lang flood control. It will really help a lot because it helped us a lot. Kasado na sa Lunes ang ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control project ng gobyerno. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Yan, maliwanag mga kababayan na alam nyo pag binabalikan ko talaga itong usaping ito, talagang hindi ko maiwasan na hindi po ipakita sa inyo itong video ito kasi nung mga panahon talagang ito mga kababayan, grabe yung paghahanap niya doon sa mga flood control. Wait, napakita ko sa inyo. Ito, hindi ko talaga maiwasan na wag ipakita sa inyo ito. Pag pinag-uusapan yan, ay apply natin. 2025, ganun na naman! 1.4 billion pesos a day. Yan! 2024, 2025, ganun na naman! Nasaan po yun? Hinahanap ko po. Lalo na sa dakilang lalawigan natin sa Bulacan. Tapos, pagka pininpoint mo, nasaan, etc., yung mga nakinabang, yung mga nagpapasasa, gumagawa ng mga special operation laban sa inyong kababayan. Sasabihin, nasa akin pa daw. Paano nga sa akin? Ako nga naghahanap. Ayaw naman magsabi kung sino yung source. Di ba pag yan ang pinag-uusapan, talagang hindi ko maiwasang wag ipakita to Kasi nung mga panahong ito, mga kababayan na siya yung naghahanap ng flood control project, marami po talagang naniniwala na may senator tayo na naninindigan na ipinaglalaban yung para sa taong bayan. Talagang tinitira niya yung mga nakinabang daw dyan sa mga flood control project na yan at mga proyekto ng gobyerno. Pero tapos ngayon may malalaman tayo na merong isang district engineer na magsasabi na kinukulit siya ng isang senator patungkol sa isang budget kung kulang ba o kukulangin ba yung isang tulay. Diba yung budget para doon sa isang tulay? Alam niyo, hindi ko maiwasang wag ipakita ito Kasi kung nagagawa niya magtanong siguro doon sa budget ng isang tulay sa kanyang district engineer, baka nagagawa din niya na magtanong patungkol doon sa budget ng mga flood control project doon sa kanyang district engineer. So, ituloy pa natin. Hindi umano ituloy pa natin. Kasi madidemanda sila at takot silang mademanda. Diba? Kaya kung po kinukwento sa inyo ito, napakahalaga na magkaisa po tayo. Napakahalaga na tutukan natin ang ginagawa ng national government. 1.4 tapos ito pa mga kababayan, wait lang. Hanapin pa natin yung nakakagalit. Ayan. Ito, hindi ko maiwasan. President na nakapanlulumo. Just wanted to put on record, Mr. President, na nakapanlulumo, nakakagalit at nakakakulo ng dugo, Mr. President, na marinig at makita right before our very eyes yung pong mga hindi ko kayang sabihin na malademonyong proyekto. Dahil sabi nga ho ni Senator Lacson, guni-guni hindi na makita. Siguro ito po yung dahilan kung bakit for the past 3 years, siguro naiintindihan na ako ni Senator Bato, ni Senator JV, the past 3 years, bakit ako nanggagalaite. 3 taon ko na po itong sinasabi, itong mga kalokohan sa flood control program. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Nakakalungkot po, Mr. President, sapagkat pag tinignan nyo rin po itong 2025 flood control budget, Mr. President, yung binabanggit po ni Senator Ping na pare-pareho po yung amount, ganito pa rin po. Total of 14 billion sa lalawigan ng Bulacan.
Mr. President, nandito po yung ilang mga mayors natin. Nandito po si Mayor Bong, si Mayor ng Balagtas, Mayor ng San Miguel, Bulacan. Nandito po sila para suportahan ang Senado, para magkaroon ng no nonsense, no secret cows, Mr. President, na investigasyon at masiguro na magkaroon ng hustisya ang aming minamahal na lalawigan. Mr. President, gusto ko lang pong i-put into the record that we thank the gentleman from Cavite, Mr. President. We have been looking forward to seeing him here in the Senate dahil alam natin, Mr. President, may mangyayari na dito sa ating ginagawang investigasyon at mapapanagot ang dapat mapanagot. And again, I appeal to the members of this august chamber to help not only our great province of Bulacan but also all provinces in the Philippines. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. May I give the floor to our minority leader who is seeking the floor, Mr. President. Thank you, Majority. Ayan. Alam niyo, pag pinag-uusapan natin yung issue na yan, hindi ko talaga maiwasang ipakita yung mga video na yan. Yan kasi yung sinasabi na marami nating kababayang Pilipino na di umano ay mga paraan ng paghuhugas kamay ni Senator Joel Villanueva sa issue po ng mga proyekto ng gobyerno, especially yung issue ng flood control project. Kasi biruin nyo di ba noong mga panahon na binabaha, eto pong Bulacan, na kung saan, siguro naman may idea siya kung sino yung nangasiwa ng mga proyekto dyan at kung sino yung district engineer na namahala po ng mga proyekto dyan sa Bulacan. Hindi man lang niya napagsabihan yung district engineer na sinasabi na talagang notorious, mga kababayan, pagdating po sa mga flood control project at mga substandard na proyekto dyan sa Bulacan. Ibiruin nyo, ang lakas ng loob niya sabihin nakakagalit, nakakainit ng dugo kasi ginahasa yung proyekto, yung mga flood control project. Pero alam naman niya kung sino yung salarin dahil unang-una, ang tinutukoy nga dyan yung district engineer, mga kababayan, na di umano notorious na nakinabang sa mga proyekto ng gobyerno, especially sa flood control project, dyan po sa Bulacan. So ibig sabihin, may idea siya kung sino. Di man lang niya natapik yung kanyang district engineer na, oy, DE, sablay na yung ginagawa mo. Hindi na nakakatulong yan. Diba para tayo sa tao, bakit mo ginagawa yan? At bakit nananamasa ka ng pera ng mamamayang Pilipino dyan sa mga flood control project na yan at ibang proyekto ng gobyerno? Pero ano ginawa niya? Sabi nung kanyang district engineer, kinukulit daw siya patungkol dun sa budget ng proyekto na ginagawang tulay. Yung Bangbang Bridge, mga kababayan, dyan po sa may Bulacan. So, ibig sabihin, may alam siya sa mga proyekto, sa usaping proyekto ng gobyerno, ng DPWH, dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Taliwas sa kanyang paghuhugas kamay na sinasabi niya na wala siyang kahit na anong ugnayan sa mga proyekto ng gobyerno at iba pa, katulad ng mga flood control project at mga tulay. So, dito pa lang makikita nyo, mga kababayan, na talagang nagsisinungaling, di umano, etong si Senator Joel Villanueva. Pero kahit ganun pa man, gaya nga ng sabi ko sa inyo, kayo na po ang bahalang humusga kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa balitang yan.